Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sila lahat. Of course, at alas 4 na oras na para sa True to Life serye sa telebisyon. At ako ang tagabuyong laging may pakialam. Donita Knows, pumapanig sa Team Pula! At para naman sa panig na busilak sa kaputian, Rael Santiago po ang inyong Mr. Nice Guy. Magpaparamdam, Team Puti, Puti, Puti! Kaya naman, simulan na natin ang totoong serye ng buhay dito sa Face to Face Harapan! At sila ang ating mga eksperto pagdating sa pagpapayo, our harapang tagapayo. Ang ating guest legal specialist, Attorney Karen Jimeno. And we have Dr. Law Brother June Pana. Ang ating gabay naman sa mental health, Doktora Camille Garcia. At ito na ang awat sa mga ayaw magpaawat, our pamasang referee, Corina Sanchez-Roy! Ate Cori! Ayan! Ako, handa na ba kayo? Dahil handa na akong mamalansya na naman ang gusot. Dala-dala ko na ang aking steamer. Wow, Para mabilis, hindi masyado mabigat. Yung kabayo. Yung almirol. Dala ko na lahat yan. Ayan. Thank you, Donita and Ryle, sa ating trio tagapayo. Kayo ba handa na rin sa pamalansya ng gusot dito sa Face to Face Harapan? Palitan ng maanghang na salita at may kasamang pagbabanta pa sa kanyang buhay. Yan ang palaging eksena sa kanilang bahay. Pamilya na naman po ito. Hindi na raw siya ginalang at nirespeto ng kinakasama ng kanyang kapatid. At sa sobrang sama ng kanyang loob, hindi mapigilang dumaing ng that thing called tama na. Siya si Josie na mapagmalasakit at siya si Ella ang hipag daw na mampanakit. Bakit nga ba sila magkagalit? Si Ella matapang, maliit. Mahal siya. Hindi siya masaway. Ang gusto niya kasi siyang masusunod. Kaya kasi si Ella po, napakataklisang babae yan. Tapos itong si Ate Josie, panay-saway sa hipag niya eh. Ayaw po umawat ni Ella. Kaya lagi silang nagkakasagutan. Napakatindi po ng away lagi nila. Ngayong araw, meron na kayang peace be with you o still I hate you? Si cellphone. Parang masakit kapag yung mga magpapamilya sa isang tahanan ang nagbabangayan. Lalo na siya po'y isang senior citizen na binabastos daw ng kanyang bargas na hilaw na hipag. Kaya, Nanay Josie, humarap ka na! Ayan, Nanay Josie. Ano ang problema mo? Ang problema ko po yung hipag kong lapastangan. Ay! Big word! Okay, bakit? Ano ang ginagawa? Kasi po, pag nag-aaway silang mag-asawa, lagi niya na lang binabastos na sa mga kapitbahay. So nakikita nyo kasi nasa iisa kayong tahanan. Hindi naman po. Nandun, may sarili po silang bahay. Pero ako doon po, tinatawag lang po ako ng mga kapitbahay namin na nag-aaway na naman yung mag-asawa. Okay. Pero away na nila mag-asawa yun. Bakit ka nakikialam? Kasi po nakakaawa naman po yung kapatid ko. Halos wala na siyang ginagawa sa bahay. Oh. Ang kapatid ko po nagtatrabaho, stay in. So sinasabi mo yung babaeng nananakit,
at nang babastos, walang ginagawa. Wala po. Pero yung Sa kapatid loob mo, po ng anim na taon, ganun na lang po siya lagi. okay, walang trabaho. Wala po, yung asawa niya lang po ang may trabaho. Yung kapatid mo. Opo, nag-cellphone lang po. Hindi naglalaba. Hindi nag-aasikaso sa loob ng bahay. May anak. May anak po, isa, lalaki. Oh, buti naasikaso yung anak. Opo, kasi banding silang mag-ina eh. Okay. So, ang nirereklamo mo, yung katamaran, Opo. at saka ano pa, pambabastos. Opo. Ah, okay. Pero hindi naman nananakit. Na ganyan lang po ko. So, anong epekto nito sa kanilang anak? Wala naman po kasi yung bata doon pagka pumupunta na ako, nag-aaway yung mag-asawa. Oo. Inaalis na po nung... Pero ang balita namin, nahahawa na daw yung ugali. Opo. Paano? Ano po, yung bata na na rin po, nakikipag-away sa kapwa bata. Ah, ganun. Tapos pagka sasabihin namin, Ella, yung anak mo, may inaano na naman. Sasabihin niya lang, Bino, ganun lang. Oh. Wala Ilan na. taon na ba? Ilan taon na ba yung anak? 6 na Ay, taon 6. na po. Ako, importante yan. Lalaki Importante po. na nasusupil yung ganyang edad talaga. So, ito mismo nakikita ng sarili mong mga mata. Hindi naman Opo. chismis lang. Opo. Malabo na po mata ko, pero nakikita ko pa rin yung mga ginagawa niya. O ano naman yung iniinda mo masyado, Nanay Josie, na nasabihan ka daw ng napakasakit na mga salita? Ano po, yung mamatay ka na. May ganun? Opo. Bakit naman humantong sa sasabihan kang mamatay Kasi ka na? nga po, nakikialam nga po ko. Kung tutuusin, hindi naman ako dapat makialam. Kasi away nila mag-asawa. Kaya lang nga po, nakikita ko po yung kapatid ko, parang nakakaawa naman. O anong sabi ng kapatid mo sa'yo? Nirereklamo rin niya yung kinakasama niya. Hindi sila mag-asawa, hindi kasal. Hindi po. Ano ang nirereklamo sa'yo ng asawa niya? Wala naman, sinasabi niya lang na, paano, grabe ka naman kasi makasagot sa mga kapatid ko. Kaya inaano ka. Ayun. So, kumbaga, hindi niya marendahan. Opo. Hindi niya marendahan. Totoo nga bang walang modo ang kanyang hilaw na hipag? Magtutuos na, Ella, humarap ka na! Totoo yung wala yung wala yung Chismosa ka respeto. kasi. Wala yung respeto sa akin. Yung bunganga niya. Wala yung respeto sa akin. Masyado yan. Katanda-tanda na po, mahal po doon po sa bahay. Di na nga po minsan nakakapaglakad. Yan pa, chismis and chismis. Ayun! Paano naman? Inaano niya yung kapatid Mera-mera ko. pa po yan. Inaano niya yung kapatid ko. Inaano niya po? Hindi po. Minsan binumura niya kahit sa karamihan tao. Bakit po sa kanya susudi ang asawa ko? Ako po yung minamahal. Siya po ba kinakasama? Tama naman. So, feeling mo naman, Ella, minamahal ka ng asawa mo. Opo, mahal na mahal po. Siya po pakialamera po yan. Paano naman di nga ako makikialam kasi nga, di ba, ang ginagawa niya sa kapatid Ito pa po, ko. minsan pa po, may time pa po yan, hingi po ng ulam sa amin eh. Gusto niya po, kukuhanin po lahat, ay po mamigay sa iba. Ayun. Ganyan po siya. Totoo yan. Ganyan po siya. Ang nirereklamo dito, Ella, ay yung... Nagdidisiplina ko po sa anak ko. Oo, nananakit ka daw. Una, nananakit ka ng damdamin kasi bastos ka nga daw sa kanya. Ito po sabihin ko po yan Tama po ba yon? Malapit lang po bahay ko po. Chichismis niya po ako nang naririnig ko po siya. Napaka-chismosa po kasi po niyan. Anong Opo. chinichismis niya Basta sa'yo? po, ano po, paratang-paratang lang po. Puro po siya paratang na, wala man siya ebidensya. Paano nga kasi yung ginagawa niya? Yung nagsasabi malandi daw ako, malandi Yung daw. Puro ginagawa ganun niya puro kasi. paratang-paratang na, wala man ebidensya. Ate Kulit, kakaiba yung chinichismis ka nang naririnig mo. Oo, totoo po. Siya po yun. Siya po, ganun Minsan po siya po nga magchismis. di yan uuwi. Meron na po siya paratang sa akin nun. May paratang na po siya sa akin nun. Sabi niya po sa ibang lalaki. Hindi niya po alam kung nasan po ako. Nasa barkada lang po ako. Sabi niya po, saan na naman daw akong lalaki nakikitulog. Puro siya paratang, wala siya ebidensya. Paano ngayon ang anak mo kung nagbabarkada ka ng gano'n? Na po Oo. Walang magbabantay. Niiwan niya po. 6 years old. 6 years. Iniiwan niya dun sa, minsan umuwi yung kapatid ko dun. Pag time na andyan yung kapatid ko, saka siya alis. Pero pagka wala, hindi niya naman iniiwan yung anak niya. Yun ang importante, yung anak. Kasi yung anak,
Nag-aaral na ba yung anak mo? Opo. O, nag-aaral naman? Grade 1 po. Mabalik Opo. tayo sa pambabastos. O bakit naman nasabihan mo siya ng mamatay ka na sana? Kasi po, ganito po nga yun. Andito lang po yung bahay ko, tapos po, siya po, chismis po siya, chismis. Kung sino man po dumadaan, chinichismis niya ako, kukwento niya po ako ng parang paratang niya lang nang wala naman siyang ebidensya. Kasi po, naiinis ano na na po, ako. napupuno na po yung tenga ko kakapakinig ng ganun siya. Kaya sinasagot ko na siya, sabihin ko sa kanya, ikaw, tigil mo na yung bunganga mo, mamatay ka na, ganun. Ganun ko siya. Pero mali din, ano? Opo, mali din kasi pero- nakakatanda siya sa'yo. Pero po, mali din po yung chismis ka po nang naririnig Mali po din natin. yun. Oo, mali din yun. Oo. Hindi talaga. Ano yung mga chismis? Wala naman po, yung mga chismis, yung mga tropa niya. Yan pa po, isa pa po yun. Mahilig po siya mga alam po sa mga barkada ko po. Masyado niya po akong pinapakilaman na Speaker. Ang lakas. Isa lang ang magsasalita, okay? O, Ella, ano yung chismis? Nagpapatugtog po ako, nagtatambay-tambay kami magbarkada po. Ano po, lalapit pa siya doon, nagpapatugtog ako, sabi niya, hinaan mo nga. Sabi ko, ano bang pag-aabalaan niyo? Bakit pa hinaan mo? Yung pala, magchichismisan lang din pala sila. Nang kami-kami lang din po pala yung ichichismis. Ganun po. Gaano ba kalakas yung, gaano kalakas yung speaker nyo? Baka sobra namang Malakas po talaga. lakas. Ilalakasan ko po talaga para po mainis sila. Wala na dyan. So, nagkakalabasan na po ng galit, hihinga lang po tayo dahil hindi kami magkaintindihan dito. At magbabalik ang Face to Face Harapan! Harapin mo face to face. Klaruhin ko lang kasi asawa tayo ng asawa. Pero kasal ba kayo? Hindi po. Hindi kayo kasal. Kung kasal sila, mas may karapatan ka na talaga dun sa asawa mo kaysa dun sa kapatid. Tama ba, Attorney Karen? Kahit naman hindi sila kasal, pwede na naman nilang ipatigil yung ginagawa ni Nanay Josie. Kasi sa civil code natin, merong provision dun yung Article 26 na yung pangingialam sa relasyon ng isang pamilya at yung pangintriga ay pinagbabawal doon at pwede mo ipatigil sa korte, pwede mo pang sampahan ng kaso. Ay, nanay! Naitigil. Ay, nanay, yun lang talaga. Yun ang problema. Pero meron po kayo sariling asawa at mga anak. Balo na po ako. Balo na. Yung mga anak po ninyo, ilang taon na? Ano na po, isang 39, isang 38. May trabaho. Wala na po sa akin. Wala na sa'yo. Kaya nga po, pero may mga trabaho na po sila, sariling buhay. Kanya-kanya na po sila. May kanya-kanya na silang buhay. So, balo na rin kayo. So, bored kayo. Walang magawa sa bahay. May trabaho po kayo. Wala. Sa bahay lang po ako. Kasama ko nung isa kong kapatid na binata. Ayun. May kasama kang kapatid na binata. Okay. Ayun. Pero, aminado po ba kayo na talagang marami kayong napagsasabihan tungkol po dito sa problema nila, Ella? Opo. Kasi alam naman po ng tao dun sa lugar namin, yung mga pinag-aawayan nila. So, syempre, kailangan alamin natin kung totoo yung sinasabi ni Nanay Josie. Kung talagang alam naman ng lahat, hindi na niya kailangang ipagkala. Chismis. Opo, totoo po yun. So, ito na po yung kakampi ninyo, si Mikay. Haharap daw siya. Mikay, nasan ka na? Humarap ka na. Sa maugali mo. Okay, Mikay, ikaw muna magsalita. Ano ang galit mo kay Ella? Yung sa anak niya po. Bakit? Kasi po babae po yung anak ko. Naglalaro po yung anak ko, tapos tinulak ng anak niya. Bagok. Nagdugo po yung bunganga. Nagsabi po ako sa kanya, pero wala po siyang ginawa. Wala po, hindi mo inano. Hindi mo ginanon yung anak mo. Hindi niya po pinagsabihan yung anak niya. Doc Camille, kailan dapat kinakastigo ang bata? Ilang taon? Dapat hindi ba parang pinagsasabihan na yan? Formative years, ang 6 years old. Preschool age yan, so mga 6 years old yan. Definitely,
kinakailangan kasi yung pagdidisiplina nag-start na the moment na sabihin natin nakakaintindi ang isang bata, which is toddler, 2 to 3 years old, meron ng marunong nang umintindi ang isang bata. Pangalawa, yung pag-start ng bullying, it starts at preschool age eh. So, syempre, pag nakikita sa magulang na nananakit or nagsisisigaw or kaya may sinasabing hindi magagandang salita, nagagaya ng isang preschool na bata yan. So, definitely, dun mag-i-start na pwede na maging bully ang isang bata. Kaya yun, yung pagtulak na ganyan, pwedeng nakita sa nanay na napaka-agresibo. So, nagiging physically aggressive yung bata. Tinatry niya. Kasi, umubra sa nanay eh. Ba't sa akin hindi pa pwedeng umubra? Ganun na nangyayari. Kasi puro yung repeat, yung parang ginagaya. Yun yung pamamaraan nila para maintindihan nila na tama siguro yun. So narinig natin, Ella, kay Doc Camille na yung edad na ganon, na 6 years old, tinuturuan na. Tinuturuan na talaga ng tama o mali. Kailangan talaga, una ako, pagka ganon yung mga anak ko, minsan lang naman nangyari yun. Pinagsusorry ko yung anak ko doon sa nanay. Yung anak ko mismo, pinagsusorry ko. Maliban pa dun sa kaklase niya na nasaktan niya o di ba? Pagka kumisa nagkakaawayan, hindi naman sinasadya. Pero kasi mga bata pa rin sila, Mikay. Kaya siguro hindi naman sinadya. Pero bakit galit na galit ka kasi o nasaktan yung anak mo? Lagi na lang po yun. Kada mananakit po yung anak niya. Pero po siya napatol po siya sa bata. Siya po napatol po siya sa bata. Sinungaling po yan. Sabi niya po sa anak ko, tama po ba sabihin niya po na kahit magsumbong ka pa sa nanay, ikaw ang nagsasabi nun. Ikaw ang nagsasabi nun kung sino makaaway ng anak mo. Ikaw ang nagsasabi nun. Sinasabi mo, magsumbong ka pa sa tatay mo, magsumbong ka pa sa nanay mo, gumaganong-ganong ka pa nga eh. Ikaw ang nagsasalita ng ganon. So yung anak mo ba, pinagbabawalan mo na makipaglaro? Opo, kasi po sobra po siyang likot eh. Sobra din po siyang nang-aaway nga po siya minsan. Totoo po yun. Bakit hindi mo siya bigyan ng bigyan mo siya ng leksyon? O kaya takutin? Oo, nanay, parang 12 na yung anak mo. Tayo ka nga dyan. Halika, ano ang style? Tayo po kayo. Ano ang style? At kulang sa disiplina ng magulang yan. Saka wala kang galang sa matanda. Kulang yan. Bastos siya. Kabastos siya. Ang karma, babalik at babalik sa iyo yan. Masikip pa! Tandaan mo! Okay, so ganito, Ella, yung anak mo, kailangan mo talagang pagsabihan. Ito pa ngayon nakakalimutan natin, Donita. Ang isa pang, ang pinangingialaman ni Nanay Josie ay yung away nilang mag-asawa. Yes. Na parang inaapi mo na daw masyado yung kanyang kapatid. Yung kapatid nga po, hindi po nagrereklamo, siya po nagrereklamo. So, sino ngayon ang mali? Sino ngayon ang tama? Yung nangingialam dahil may nakikita siyang maling ginagawa? Yes, tama. O yung may maling ginagawa na hindi dapat ito makialam? Tama. Hindi ko na ngayon alam. Sino ngayon? Ha? Concerned lang naman concerned. Kawawa yung bata. Pula! Parehong, alam mo, nakikita ko rito, pareho silang tama, pareho silang mali. Ngayon, paano ngayon natin to aayusin? Nagkabuhol-buhol na. Mali naman daw ang mga sumbong. Ayan, yung mga sinasabing sumbong ni Nanay Josie, mali naman daw yon. At yan ang patutunayan daw ng sariling pamangkin ni Nanay Josie na kumakampi kay Ella. Ayan, sa pagbabalik na po yan ng Face to Face, Harapan! Face to face, harapin mo face to face. Siya naman ang pamangkin ni Nanay Josie. Pero kay Ella siya kumakampi. Ikar, humarap ka na. Ayan, pamangkin ko yan. Pero kay Ella kumakampi. Paano po naman kasi pag hindi siya nabibigyan ni Ella ng pagkain, ganyan siya chinichismis Naku, siya. hindi totoo yun. Lalo na pag hindi mo siya nasasamahan pag may pupuntahan, ganyan siya. Nagchichismis na may buhay na may buhay. Okay. So, Ikar... Anong mapapalamot kumakampi na kay Ella? Yung pagkain. Siguro nakakalibre siya ng pagkain doon.
Teka muna, may karinderya ka ba? No. Wala talagang... Marami lang po kami magluto, tapos nagpapakain. Ano po talaga, nagbibigay Kasi ako marami sa nga mga siyang iba tropa po. Sa barkada pala. Magbigay naman pala Teka muna, saan ka kumukuha ng panggastos mo sa pakain mo? Asawa ko po. Yung meron. sweldo ng asawa niya. Ang sweldo ng asawa. Sa pagkain naman napupunte. Sa pagkain naman po napupunta. Ng iba. Ng ibang tao. Sabi nila, oo daw, pero sa ibang tao. Hindi po. Siyempre yung barkada naman niya minsan pag wala siya, nalalapitan niya rin naman. Hindi po. Hindi totoo. Hindi totoo. Okay. So, anong palagay mo dito? Bakit sila nagbabangayan? Silang dalawa, Ella at saka si Ayun Nanay nga, Josie. parang naiinggit nga po siya dito kay Teela. Parang naiinggit siya. Kasi? Kasi nga, syempre, pag kunyari may pupuntahan to, lagi naman niyang bit-bit yung anak niya. Lalo na pag, kunyari, nagluluto, pag hindi siya nabigyan. Gusto niya kasi pag hindi pa nga nagagayat, pengi ako niya na, kaya sasabihin kayo, hindi ko na kayo magluto, gano'n. Doon siya nagagalit, kaya gagawin niya, uuwi siya sa kanila. Pag ito naman dadali naman niya sa bahay nila, ayaw niya na kunin, papasoli niya. po. Siyempre, nakakahiya. At ako na bakit patatanggapin, di ba? Teka, may kinikwento si Ella. Ano ulit? Pag Paano? po, di ba po, kunyari, nagpatid na po ako ng ulam. Papabalik niya pa po yun. Tapos iiyak-iyak pa po siya doon. Magdadrama-drama po siya doon. Nagdadamdam po siya. Yun ang mahirap, ano? Kasi mag-isa na rin kasi si Nanay Josie sa bahay. Kaya maramdamin na. Ilang taon na ba kayo, Nay? 62 po. Ang bata pa ng 62. Bata pa yan. Pwede pang magtrabaho sa pabrika yan. Malabo na po mata ko. Malabo na mata mo. May salamin ka ba? Wala nga po. Papasalaminan kita. Hoy! Hindi, may budget na tayo para dyan. Papasalinan kita agad bago ka umuwi. Anong grado ng mata mo, alam mo ba? O, kailangan igrado. Igagrado yan ng doktor. At bibigyan ka ng salamin. Baka sakaling pagkamalinaw ng mata mo, mahanapan ka namin ng trabaho. Mas madali chumismis galing sa malayo. Ate ko rin, maganda yun. Lilinaw na yung mata niya, lalabo na yung bibig. Wala. Ayan. O kaya, bakang mangyari, mas lalo siyang maraming makita. Ayun. So, teka muna. Kasalanan nga ba talaga ni Ella na parati sila nagbabangayan ng kanyang kinakasama? Hindi naman po. Ano ba yung sinasabi ni Nanay Josie? Naaawa. Mali rin din naman kwento niya. Kasi nga po, lagi niyang inaano yung kapatid ko. Lalo na pagka walang ginagawa. Mahal siya ng kapatid mo. Kaya kahit anong gawin niya. Ang may diferensya yung kapatid nila, hindi ito. Alam mo kung talagang inaaway-away At saka nga po kasi bata pa siya talagang nag-asawa. Kaya parang hindi niya na-enjoy yung pagkadalaga niya. Kaya parang hindi siya nag-ano. Kasi yung kapatid ko, 44 years old. Ilan taong ka na ba, Ella? 26 po. 26. Yung kinakasama ko po, 44. 26. So, 20 ka pa lang, may anak ka na, 20 pa lang. Nga naman, hindi nakapag-enjoy sa buhay. Siguro, yung away nyo, kausapin mo rin yung asawa mo, baka naman talagang meron na siyang gustong sabihin sa'yo, hindi pa niya masabi. Ano po, kung daw pong patulan yung ate niya, minsan po pinagsasabihan niya naman po ako. Sabi ko, sumusobra na kasi ang ate mo eh. Magchichismis siya, naririnig ko pa talaga. Manong lumayo-layo ng onte. Yung bahay kasi nila Tela, nandito lang siya, nandito. Siya, malayo bahay niya, pupunta pa siya doon sa amin para magchismis. Totoo yun. Punta siya doon, magbubukan. Yung magandang chismis yung nananadya, yung andyan na siya. Yan, alam mo ba yan? Oo, yun. Sige nga, mag-sample ka nga, Donita. Hindi ko maano eh. Kunwari ako si Ella. Yan, nakita mo si Ella, di ba? Sinabi ko Opo, naman sa'yo, di ba? nasa- 65 na yun, pero mukhang 21 lang. Ganon. Ganon. Tapos naririnig ko. Naririnig mo? So sinasadya mo rin yun. Oo, di ba? Paano? Sinasadya din nila eh. Sinasadya rin naman niya yung ginagawa niya. O, kita mo, eto na. Eto na ang kwento ng sadyaan. Yan yung tinatawag na asaran to death. Yan.
Talagang nagpapatugtog sila talaga ng malakas sa malakas para mabuisit ka. Ikaw naman, chismis ka ng chismis, ang napakalakas na chismis para mabuisit din siya. Hindi ko maintindihan. Dahil lang sa ulam? Naku naman. Pwede ba magpa-deliver ako ng ulam sa'yo? Diba? Yan mo na. Isang araw lang, ha? Isang araw lang. So, imbis na kayo'y nambubuisit sa isa't isa, hindi ba pwedeng sadya na lang kayong mag-usap ng, magkasundo na tayo, di ba? Ano bang gusto mong mangyari? Dapat nagmamahalan at nagtutulungan na lang tayo. Para ikaw, pwede mo ring iwan minsan sa kanya yung anak mo. Para makatikim naman siya ng sobrang kulit. Di ba? Para maintindihan niya. Kasi kung magkasundo ang magkakapamilya, nagkakadamayan. At saka nagtutulungan, di ba? O sige, pakinggan nga natin itong mga maiingay dyan. Ito, dito. Kanina pa ito gusto Ito. Anong gusto mong sabihin? So, Nanay Josie, yung respeto po kasi, binibigay po yan pag may respeto rin po kayo nabibigay. So, yung ginagawa nyo po, paninirang puri po yan. So, kung sa inyo po yan gawin, syempre masasaktan din po kayo, lalo na sinasadya nyo po pumunta sa bahay nila para i-chismis siya. So, next time po, kapag ganyan, yung sa pag-ingay naman po ng sounds niya, kung di naman po kayo pupunta sa lugar nila, hindi nyo naman po maririnig. Pula. Ito, meron din ako. Oral, gigil din yan. Hindi, sa akin naman po, kay Ella naman. Siyempre ako kasi, lola's boy ako eh. So siyempre gusto ko, nire-respeto pa rin yung aking mga lola. Dahil siyempre yung nagpalaki sa atin. Kahit di man siya yung nagpalaki sa'yo, pero yung pagre-respeto, kahit nanghihingi ng ulam, di ba, wag pa rin magsasalita ng hindi maganda. Okay? Kasi ano yun eh, ma-adapt ng anak mo yun. So pangit naman na pag nalaman ng ibang tao na ganun yung ugali ng anak mo, malaman na sa'yo galing. So dapat di ganun. Matuto pa rin rumispeto sa mga tanda. Ganun na lang. Tiis na lang, tiis. From Sausawero to Harapang Tagapayo. Ayan, Dr. Love. Bakit ba ngayong panahon na ito, ang hilig talagang magsisagot ng mga kabataan? Ano ba yan? Woke ba yan? Woke? May karapatan silang magsalita, kaya ganun na lang ang pagsasagot sa nakatatanda. Ate ko rin, lahat tayo may karapatan, ano? Pero kailangan yung karapatan natin matapos doon sa karapatan, sa pagsisimula ng karapatan ng iba. Kay Nanay Josie, senior citizen na tayo, alam nyo, napakasakit para sa atin ng mga may edad na sabihin ng mga nakababata na, ikaw matanda ka, wala kang pinagkatandaan, no? Hindi lang alam nito mga batang to kung anong damdamin ng mga may edad, ng mga senior citizen na gano'n na sinasabihan nyo. So, tayo na mga may edad, ilagay din natin yung sarili natin doon sa igagalang tayo ng mga nakababata. Mag-focus ka na lang sa buhay mo at kung anong mga mapagkakaabalahan mong magiging produktibo, mag-aral ka yung crochet, Ate Kuring. Mag-ganchilyo sa bahay mo. Kaya, vocational arts na pwedeng gawing negosyo. Right. Oo, maraming pagkakaabalahan. Kaya Ella, hindi maganda na makita talaga sa mga kabataan na katulad nyo, whether nasa katwiran ka, na magtaas ka ng borsa sa isang may edad, no? Sa isang sibilisadong lipunan, walang lugar yan. Ang sa akin sa'yo, Ella, pagtuunan mo ng pansin kung paano mo matuturuan ng values ang iyong anak, yung values na wala sa'yo, ay maituro mo sa mga anak mo. Para mo maituturo yung values na wala sa'yo. Kailangan pag-aralan mo ang buhay mo. Tinatanong nga kasi ni Ate Kurig sa akin, bakit ang mga kabataan ngayon talagang lumalapastangan sa mga may edad? Wala yan dun sa Gen Z. Nasa values na itinuturo ng mga magulang sa atin nung maliliit pa tayo. Kung lumaki tayo na walang values, salot ka sa lipunan. Kasi hindi ka magandang influensya. At baka iyan ang ma-pick up ng anak mo sa iyo. No? Yung walang respeto sa nakatatanda. Kasi nakikita, hindi problema dito yung grade 3 lang ang natapos natin.
Ang problema dito yung values na ibabahagi natin sa ating mga anak para maging responsableng mamamayan ng ating bansa. Maraming Okay, salamat Dr. Love. Tatanungin natin si Doc Camille. Kapwa sila lahat may kailangang baguhin. Ano ang kailangang nasa sa atin para tayo'y magsimulang magbago? Yan. Kasi pareho silang may tama, pareho silang may mali. Pero para magbago, ano ang dapat unang hakbang ng isang tao para magbago? Yan. Sasagutin niya ni Doc Camille sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Harapin mo face to face. Ang nakasabit po nating tanong para kay Dr. Camille ay kung gustong or kung kailangang magbago ang isang tao at sa pagkakataong ito, kapwa si Ella at si Nanay Josie may kailangang baguhin. Saan nagsisimula ang pagbabago ng isang tao? Thank you, Ate Coring. Una-una siguro, dapat lang isipin nyo, tanggapin nyo na may pagkakamali kayo. Hanggang hindi nyo natatanggap na may pagkakamali kayo, hindi nyo kakayanin na magbago. Dahil kasi sabihin nyo, ano pa babaguhin? Wala naman akong alam na kasalanan. So, dapat you have to accept. Acceptance is the key para sabihin natin na maging maayos ang buhay nyo. At siguro dito, Ella, isa lang ang paalala. Dahil kasi, wag mong sasabihin, porke bata ka, gusto mong maranasan uli yung pagdadalaga mo. Dahil once na naging nanay ka, magiging responsable ka dapat na tao dahil kasi iba ang isang may partner at iba ang merong anak. You should be a mother at dapat maisip mo yung responsibility ng isang magulang. Yun lang po. Ayun, importante ang anak. Totoo yan. Totoo yan. Mahirap din, kasi bata pa rin siya, ipinagkait din sa kanya yung kanyang pagkadalaga, ngayon pa lang siya nag-e-enjoy. Kung may mga kilala po akong ganyan, nag-enjoy nung sila 30 na. Ayun, naghiwalay sa asawa. So, ito, babalansin dapat yung sa pagiging nanay at pagiging dalaga, hindi ba? So, Attorney Karen, saan pwedeng humantong si Ella kapag ipinagpatuloy niya yung sinasabi na pambabastos at pananakit kay Nanay Josie? Kung hindi niya titigilan din na bastusin si Nanay Josie, pwede siyang mareklamo, pinakamababa na yung unjust vexation. Nasa revised penal code to, ibig sabihin, kaso tong kriminal, kung saan yung kahit yung mga ginagawa niya na paninigaw or kung ano yung mga tawag niya kay Nanay Josie na hindi maganda at yung mga panghaharas din, ay maaaring ireklamo siya sa isang kasong kriminal nga na unjust vexation. Pero yung isa pa sa akin na importante rin, Ate Coring, yung maaaring maging liability ni Nanay Ella na child abuse. Kasi kadalasan sa atin, iniisip natin ang child abuse lang ay pag nananakit ka ng bata. Pero pag pinapabayaan din ng bata, maaari itong matawag na child abuse. At yung hindi niya pag-aalaga sa kanyang anak, kahit sabihin niya na hindi naman ako ang tagabigay ng suportang pinansyal, sa batas kasi natin ang responsibilidad nilang mag-asawa, responsibilidad nila ay 50-50. Ibig sabihin, kahit wala siyang trabaho, yung responsibilidad na mag-alaga siya ay nasa kanya naman. Dahil nga yung asawa niya ang nagtatrabaho. So, Ella, importante yun. Alagaan mo yung anak mo. At syempre, pag nakakasakit siya sa iba, kahit minor de edad siya, nakasaad sa batas natin, ang mga magulang ang mananagot. So, kung nasugatan ng iba or may nasaktan siya, kailangan managot yung mga magulang sa ginagawa ng mga anak nilang minor de edad. Ayun. Thank you very much, Attorney Karen. So, si Ella nakatumulang. Anong iniisip mo ngayon? Ano ang iniisip mo ngayon? Humingi po ng pasensya po sa mga nagagawa ko po sa kanya. Yung paghingi na lang ng pasensya. Meron din patutunguhang maganda. May patutunguhan din maganda. So kung kayo ang magiging tagapayo, ano ang mapapayo mo para matigil na ito, Mikay? Huwag na lang din po siya mag-chismis-chismis para po wala na rin po siyang masabi. At? Pagsabihan niya na lang din po yung anak niya na pag may nananakit po yung anak niya, pagsabihan niya na lang po, hindi po yung wala siyang pakialam. Ayun. Okay. O, Icar naman, ikaw. Ayun nga, masasabi ko lang sa kanya na
wag niya nang pansinin si Ella kung anong ginagawa kasi maasar at maasar lang kasi siya. Kaya ang gawin niya na lang, wag na lang siyang pumunta dun sa may amin o kaya doon na lang siya sa bahay nila. Okay. Para iwas away, iwas gulo. At si Ella naman? Ayun nga, ikaw, pagsabihan mo rin kasi yung anak mo, tapos wag mo na nga arin din yung nakakatanda sa'yo. Lahat ng, kunyari, pag may nagsabi sa'yo ng matanda na papayuhan ka, edi intindihin mo na lang. Nasa iyo naman yung kung di mo susundin eh. Correct. Magkakapatawaran ba talaga ang mga almost maghipag na ito sa kanilang buhay, ang kanilang kapasyahan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan? Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Ako, ang pamilya talaga, ang daming drama ng pamilya, ano? May drama rin sa family mo. Yes. Yes. Pero okay na po ngayon. Oo, pero hindi maiwasan, di ba? Opo. O sa pamilya din namin, may drama rin. O, ikayo, meron Kami din. mga kapatid ko, nagtampuhan. Oo, mga ganun, may ganun talaga. Hindi po yan kakaiba. Pero magpasalamat na lang po kayo, yan lang po ang pinag-aawayan nyo. Ang iba, mas malubha ang pinag-aawayan. Grabe, dumadanak pa talaga ang dugo. Correct. Mabuti nga po yan, napakasimple lang at napakasimple ring harapin at gawa ng paraan. Pasasalimin ko kayo, right? Para kayo po'y makahanap ng trabaho. Malay nyo, mapapacheck up din namin kayo kung sakaling may sakit. Yung anak mo, ipapa-assess natin para mag-guide ka rin ng mga nakakaalam kung paano kakausapin ng anak mo na hindi mo siya kailangan sigawan o saktan. Diba? At nalaman natin, Dr. Love, na hanggang grade 3 lang siya kasi walang nag-guide eh. Hindi ko rin alam kung ano yung pagpapabaya ng mga magulang niya. Hahanapin natin ang birth certificate niya para siya makapaghabol ng pag-aaral hanggang makatapos. Diba? Magiging busy ka na, hindi na masyadong barkada. May barkada pa rin, okay yan, pero meron na siyang gagawin. Pero ang importante talaga dito, maliban sa papadalan ko kayo ng ulam ng isang araw, magtulungan na kayo, di ba? Magtulungan na kayo. So, di ba Ella, sabi mo, hihingi ka na lang ng dispensa, ano? O ayan, so tanggap mo naman, Nanay Josie. O, tigil na tayo sa chismis. Opo. Lalo na yung sinasadyang chismis na naririnig niya. Opo. Ikaw naman, hihinaan mo ng volume. Hihinaan mo na yung volume ng music para hindi na mabuisit yung matanda. O, ayan naman pala. O, sige na nga, magkamayan nga kayo. Pwede ba yun? Sige na, magkamayan kayo. Yay! O, ayan. Ayan, o. Totoo ba yun? O, ulitin nyo. Gusto ko ulit. Doon kayo humarap. Doon kayo humarap. O, doon kayo humarap. Doon ang harap. Doon ang harap. Sa kabila. Ayan. Okay. Totoo yan, ha? O, Mikay, baka magsugurong kayo ulit. Ella, sige na. Hindi kami mag-aaway. Hindi kayo mag-aaway, sigurado? Sigurado, Mikay? Sigurado? O, wala nang yakap. Kamayan na lang. Kamayan. Kamayan na lang. Sige na, kamayan, Mikay. Sige na. Ayan. Okay. Thank you. Thank you. Salamat. Okay. O, sino pa? Sino pa? Ikar? Okay, Nanay Josie, kamayan lang din. Ayun. Thank you. Salamat naman. Parang asasama ng mga loob nyo. Hindi po. Totoo ba yan? Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ayan nga po ha. Kaya napakahalaga na malaman ng nakasaad sa batas. Nabibigyang linaw po tayo sa ating mga responsibilidad sa buhay at sa kapwa. Ang dapat nating gawin at iwasan. Nasa batas lahat yan. Nalaman natin lahat ngayon yan, di ba? O ito ngayon ang mga dapat gawin. Responsibilidad at pagdidisiplina sa alagang anak. Tama? Okay. Paglapit sa barangay o sa LGU kung ano ang mga benepisyo na dapat mapasa atin. Kasi hindi lalapit ang barangay sa inyo. Right? Okay. Magtrabaho para kumita. Tama? O ayan. O ano naman ang mga dapat nating iwasan na natutunan natin ngayong araw? Number 1, iwasan, chismis. Iwasan natin yan. Yung sadyaan ng pananakit ng kalooban at pambubuisit. Kasi lalaki lang ang gulo. Ella. Iwasan din ang away sa loob ng bahay kasi nasasagap yan ng namumuo pa lang na pagkatao ng mga bata.
Tama ba, Ella, ha? Mikay, alam mo din yon, di ba? So kahit nagalit ka sa kanya, wag nang paalam sa bata, yung mga ganon. Sa lahat ng ito, tama ang sinasabi ni Doc Camille kanina. Nagsisimula ang pagbabago at kaayusan sa buhay sa pag-amin na may pagkukulang tayo at sa aktibo nating pagtatama ng ating mga mali. Correct? Correct. Appear tayo dyan. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring. Nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Picture taking tayo. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Sabunan, sabuting, tama o mali. Galit, bati. Bawat poni. Ang relasyon ni Nel at Danny ay parang banana cue. May sangkap na selos at pagtataksil. Wala na po siyang gana, wala nang paglalamig. Nanlalamig na raw sa kanya dahil sa suki nitong Becky. Siyempre, vendors ako. Kailangan maano ako sa mga nabili. Paano maubos yung paninda ko? Diretso na po siya tulog pag galing po siya sa paglalako po. Give your love to everyone, but give your heart to only one. Meron talaga siyang kamandat. Harapin mo face to face.